Napapadalas ang away nila. Hindi niya makompronta ito tungkol sa hindi pagsasabi na boyfriend lang ang solusyon para pumayag ang ama niya na bumalik siya sa asyenda. At habang sinusubukan niyang maging mas friendly sa mga member para makahanap ng prospect para maging nobyo, sinusungitan din naman siya nito. Ikaw ang magbantay sa restaurant ngayon, may date kami ni Danrick. Aniya sa malamig na boses. Wala siyang pakialam kung ayaw nito o hindi. Hindi siya nang hihingi ng permission nito. She was simply informing him. Anong date? Pupunta kami sa farm ni Danrick. Nandyan lang siya at naghihintay sa labas. Mamayang hapon babalik din ako. Ikaw na munang bahala sa restaurant. Tumigas ang anyo nito. At sino ang may sabi na may karapatan ka na makipag-date? Ako na ang nagsasabi sa'yo na hindi ka pwedeng. Tinaasan niya ito ng kilay. Sino ang may sabi na kailangan ko ang permiso mo para makipag-date? Alam na ni Papa na may date ako. Pumayag siya. Namutla ito. Alam na nito ang alam niya. Hindi lang niya ito makukumpronta ng mga sandaling iyon dahil lang mga minuto lang ang hinini niya kay Danrick. Paano mauna na ako? Aniya sa kaya kinawayan si Cyril bilang pamamaalam. Sandali, sasama ko sa date ninyo. Sabi ni Briggs na hinablot ang coat na nasa coffee table. Ayoko nga. Tutol niya sa lumabas ng bookstore. Malaki na ako at di ko na kailangan ng chaperon. Kung ayaw mong magbantay ng restaurant, mag-vigil ka na lang sa bookstore. Yayain mo uli ng date yung manager. Doon ka naman magaling. Sinundan pa rin siya nito. Tayo na lang ang mag-date. Saglit na tumigil ang mundo niya. Ang lalaki na dahilan kung bakit hindi siya makakabalik sa asyenda. Niyayaya siyang mag-date. Huwag kang mag-ambisyon. Edi sa big no. Saka siya nagmarcha papunta sa pick-up ni Danrick. Briggs, ako na ang bahala kay Nasalia. Ibabe ko rin siya sa riding club mamaya. Sabi ni Danrick sa kumaway. Sa panggigilalas niya ay sumakay sa likod ng driver seat si Briggs. Isama mo na rin ako pare. Namimiss ko nang mamasyal sa farm mo. Sure, mamamasyal lang din naman kami ni Nasalia sa farm. Gusto raw niyang makita ang ibang tanim ko. Interesado rin siyang makita ang bagong cut flower farm section ko. Paliwanag ni Danrick. Danrick, akmang tututol siyang ngunit ngumiti lang si Danrick. Bakit may problema ma? Mas marami tayo sa farm, mas masaya. Sabi ni Danrick at saka nagpatuloy sa pagmamaneho. A visit to a farm is quite interesting, Briggs said with a victorious smile. Sa palagay niya ay tuluyan ng masisira ang araw niya. Ganon pala ang mga gusto mong date, parang educational tour lang. Nag-enjoy ako. Sarkastikong sabi kay Nasalia ni Briggs habang nagdadrive ito pabalik sa riding club. Inihatid sila ni Danrick pabalik sa bookstore kung saan nakapark ang sasakyan ni Briggs. Gaya ng inaasahan niya, sira na ang date niya pagsulpot pa lang nito. Kahit saan sila magpunta ni Danrick, ay sunod pa rin ito. Niwala nga silang solong sandali ng binata. Mabuti pa sina Danrick at Briggs, may oras para sa ulang magkwentuhan. Nagtiis na lang siyang sumingit sa usapan. Ikaw lang ang nag-enjoy. Isusumbong kita kay Papa. Ano naman ang isusumbong mo? Hey, mimic her voice. Pa, si Briggs, alagang-alaga ako. Di niya ako pinababayaan na basta-basta mag-date. Huwag ka nang magkunwari na concern sa akin. Alam ko na ang totoo. Bakit hindi mo sinabi sa akin na gusto lang naman pala ni Papa na maging totoong babae ako? Mag-date at magka-boyfriend para pabalikin niya ako sa asyenda. Tuluyan ang nawala ang mapaglarong ngiti sa mga labi nito. Dahil ito mismo ang inaasahan kong gagawin mo para lang makabalik sa asyenda. Basta ka na lang makikipag-date. At dahil nature mo nang di makinig sa advice ko, baka mapahama ka. You are still my responsibility. Malaki na ako. Alam ko na kung anong gagawin ko. Apparently, doon. Nang tingnan siya nito ay mukhang frustrated na ito sa kanya habang nakahawak sa manibela. Look at Danrick. At ano man ang problema kay Danrick? Sa mga lalaki sa riding club, siya ang mukhang pihikan sa babae. Di siya playable na tulad mo. Pihikan sa babae, maring ulit nito. Ibig sabihin mali ka ng kadate. Hindi yun basta-basta makikipag-date sa'yo. Dahil lang alam ko, nagkita sila ng first love niya last week at mukhang magkakabalikan na sila. Mukhang palpak nga ang lalaking napili niya. Marami namang iba riyan. Marami nga sila. Di naman sila kasing hot ko. Sana kung pipili ka ng kadate, yung mas has naman sa akin. Mas hot sa'yo at kailanman naging tama sa kasaysayan ng mundo na ito ang gawing pamantayan. Sa pagpili ng lalaki, mahihirapan ka nga lang makahanap. Iilan lang sila sa mundo. Wala akong pakialam. Basta lalaking matino at seryoso sa akin, i-date ko. Gusto ko nang makabalik sa amin. Namimiss na niya ang asyenda. Ayaw man niyang magpadalos-dalos sa desisyon niya. Ayaw rin naman niya na lumagi ng matagal sa riding club.
Nasa asyendang buhay niya. Kung kukuha ka ng boyfriend, tiyakin mo na mamahalin at irerespeto ka, na magdadalawang isip ka rin na umalis sa riding club dahil mahal mo siya. Mahal, kahit kailan hindi naman sumagi sa kanyang pagmamahal. Companionship na nga lang ang hanap niya sa isang lalaki. Basta kasundo niya at hindi ito makakasagabal sa pangarap niya, wala silang magiging problema. Pero mukhang tama ito. Hindi biro ang pag-asawa, lalo naman ang pakikipagrelasyon. Unfair sa isang lalaki kung gagawin niya itong boyfriend para lang makabalik siya sa asyenda niya. Ganun na ba siya ka-selfish? Manggagamit siya ng ibang tao para sa sarili niyang kapakinabangan. Ano ang ipinagkaiba niya sa ambisyosong grooves na gustong ng nobyong taga-riding club para sumikat o kaya ay maging mayaman? Thank you sa advice. Minsan pala ay matinukang nasasabi. Aniyang bahagyang ngumiti. Naniniwala ka rin pala sa love. Oo naman, minsan rin naman akong nakaranas ma-inlove. Kahit pahirapan pa niya ako, basta ma-please ko lang siya. I failed. Huwag kang magpaawa sa akin. Wala sa itsura mo na dibdibin ang pagkabastard. Sa dami ng kaibigan mong babae na aaliw sa iyo, sa palagay ko naman matagal nang burado ang babaeng iyon sa puso mo. Malungkot na umuling ito. Kahit naman anong gawin ko, hindi pa rin siya mabura. Every time I try to fall in love with the girl I met, she stopped them from entering my heart. Ang tindi naman ng babaeng iyon. Siguro pang Miss Universe iyon. O kaya sobrang taas ng IQ. Kaya nakapag-isip-isip. She's more than that. She has a rare beauty. Itinuon uli nito ang tingin sa harap ng sasakyan. Subalit bakas pa rin ang lungkot sa mukha. Mukhang nature na yata niyang i-repulse ako. Di kami pwedeng magsama. Baka naman karma lang yan. No, allergic lang siya sa akin. It is so sad when all I want is here. It was like seeing him for the first time. Pagdating sa relasyon, wala siyang kaamor-amor dito. He would never share any special feelings for a girl. Pero nakikita niya ang sinseridad at lungkot sa mga mata nito. Siguro nga ay na-inlove na ito. Ang ibig sabihin ay pwede na itong maging seryoso sa kanya kung magde-date sila. Kaya rin siya mahalin ito katulad ng pagmamahal nito sa babaeng iyon. Nakita niya kung paano makisama ito sa mga kaibigan nitong babae. Tiyak niyang kapag na-inlove ito, ibibigay nito ang lahat-lahat. Kumalakip-kip siya. Huwag na nga nating pag-usapan ang tungkol sa babaeng iyan, kung saan-saan lang napupunta ang isip niya. Kahit pa kaya si Briggs na ang magseryoso sa babae, hindi siya magugustuhan nito. Nasalya, huwag ka munang magmadaling umalis. Kahit hindi tayo magkasundo, I love having you around. Kahit sinusungit-sungitan kita, oo naman, at gagawa ko ng paraan para makabalik ka sa asyenda ninyo. Basta ilagay natin ang lahat sa ayos. Ngumiti siya. Sure, kung ganyan lagi, magkakasundo tayong dalawa. Inaantok na si Nasalya pero hindi naman siya maiiwan ang niluluto na nakasalang sa kalan. 5:00 na ng umaga noon, nakayukyuk na nga siya sa talakasan ng dahon ng saging na pambalot niya ng suman. Hindi pa rin siya pwedeng matulog. Kailangan na mailuto niya yun. Ang agang mo namang gumising, sabi ni Brescia. Tiningnan lang niya ito na namumungay ang mga mata. Ay, hindi ka pa natutulog. Matutulog din ako maya-maya. Hihintayin ko lang maluto isang suman. Ano bang klaseng suman iyan at talagang pinagpuyatan mo? Chocolate suman iyan. Ipinamana pa ng lola ko sa mama ko ang recipe niyan. May naiwang hukbuk ang kanyang namayapang ina. Ipinahanap pa niya iyon sa kuya Jeff niya at ipinacourier. Luto na yata iyan, patikim naman. Mamaya na, kailangang magustuhan muna iyan. Nang pagbibigyan ko bago ko ipatikim sa iba, sabi niya sa pinatay ang kalan. Pagkatapos ay isang iniahon niya mula sa steamer ang suman. Pwede na itong i-deliver. Para ba kanino ang suman na yan? Kay Sir Briggs, no? Huwag kang tanong ng tanong. Kumuha siya ng platito at nilagyan iyon ng suman. Ayan, kumain ka na lang. Ibig sabihin, si Sir Briggs nga ang ipagluluto mo. Nakangiting tanong nito. Wala namang masama kung in love ka na sa kanya. Kahit naman iyong matang ng dalaga na tita ni Cyro na in love sa karisma niya. Hindi ako in love sa kanya. Kaya ako lang siya ipinagluto ay dahil gusto ko siyang suhulan. Namimiss ko lang mag-horseback riding. Hindi mo na kailangang suhulan si Sir Briggs. Papayag iyon. Nanginginig pa. Pagkatapos ay sunod-sunod na sumubo ito ng suman. Gusto ko may sariling kabayo. Nakakainis eh. Masyadong mahal ang bayad kapag pahihiramin niya ako ng leisure horse niya. Yun lang daw makaangkas sa kanya ang libre. Siguro naman kapag natikman niya ang suman, papayag na siya. Mas masarap naman ang suman kaysa sa halik niya. Mas ligtas din iyon. Hindi niya alam kung paano napagluto siya dahil kay Briggs at iyon pang mahirap na recipe ng kanyang ina. Bakit pa kailangan ng sarili mong kabayo? Mas cute nga kapag magkasama kayong dalawa. Alam mo ba na dito sa riding club, kapag nag-share sa kabayo ang isang couple, ang ibig sabihin ay nag-commit na ang isang guy na yun,
lang ang babaeng mamahalin niya at para sa kanya. Ibig sabihin, gusto ka ni Sir Briggs. Gusto mo pa ng isang suman? Alok niya para wala na itong ibang sabihin. Hindi naman kumukonforme sa mga batas ng riding club si Briggs. Kakaiba rin kasi ang pakikitungo nito sa mga babae kumpara sa iniisip ng ibang tao. She had no right to judge him at hindi na siya dapat pang umusam ng pwesto para sa babaeng mahal nito. Wala siyang karapatan doon. Hindi ko alam kung bakit di mo nakikita na gustong-gusto ka ni Sir Briggs. Natural lang na ikaw lang ang gusto niyang isakay kay El Liberta dahil in love siya sa'yo. Kaya di na ninyo dapat pinipigilan ang sarili niyo. He likes you. Kumain ka na lang. Mabuti pa nung wala kang boyfriend. Di ka madaldal. Sinabi ko nga sa'yo na magkaibigan lang kaming dalawa. Friends? May friends pala na malagkit kung magtitigan. Mas malagkit pa sa suman. Ganyan din kami ni Jessia dati. Kung malagkit ang suman, sana dumikit na lang sa bibig mo para di kung ano nung sinasabi mo tungkol sa amin ni Briggs. Magsha-shower na ako. Kung i-deliver mo na itong suman kay Sir Briggs, ako na ang mag-aayos sa basket. Magpaganda ka na lang. Tapos kung gusto niyong mag-date maghapon, walang problema. Ako na ang bahala sa cafe. Ngumiti siya. Thank you. Wala naman sigurong masama kung mag-friendly date sila ni Briggs. Kung magtatagal pa siya sa riding club, mabuti nang magkasundo nila. Pagkatapos maligaw ay kinahanan niya ang basket ng suman para dito. Hindi na nga siya nag-abalang mag-agahan. Excited na siyang patikimin si Briggs ng suman. Kapag natikman nito ang suman niya, makakalimunan nito ang ibang babae. Suman na lang nito ang hahanapin niya. Natigilan siya. Parang pangit yatang pakinggan at hindi rin magkatugma. Ma'am, sa bahay pa rin po ba tayo ni Sir Briggs? Untag sa kanya ng driver ng golf cart na umiikot sa riding club. Ayun na po kasi siya. Itinuro nito si Briggs na sa ilalim ng punong akasya. Nakasuot ito ng riding habit. Tumalim ang mga mata niya nang alalayan itong bumaba ng kabayong isang babae. Kapatid iyon ng isa sa mga miyembro ng riding club. May bago na naman itong kadit at pinasakay pa nito sa isa sa mga leisure horse nito. Ano kaya ang kapalit? Halik o baka naman hindi lang halik? Wala naman palang kwenta kung hihiramin pa niya ang kabayo nito. Sira na rin naman ang araw niya dahil naunahan na siya ng ibang babae. Baka kapag sumakay pa siya sa kabayo ni Briggs ay magkasakit pa siya ng bakterya ng ibang babae. Nang mga sandaling iyon ay gusto na lang niyang hampasin ito ng basket ng suman. Sayang lang palang plano niyang surprise rito. Magsama na lang ito at ang babaeng iyon. Manong pakibalik po sa Lakeside Cafe. Ayoko nang makita ang lalaking iyan.